Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel at thank you sa lahat ng mga nanood ng aking videos regarding sa HCA course at Northwest. Yung marami ako dong in-upload na videos. Thank you po sa panood ninyo. At sa mga hindi pa nanonood, please watch my videos if you are interested. There's some insight that I shared po. So guys, it's been a long time since I uploaded video. So, I did this video because ang dami pong nag-email sa akin, nagtanong in regards po sa tuition fee and then yung student loan. So, based on my experience, the tuition fee is 8,000. So, when I applied my student loan, they emailed me that I am eligible for the maximum amount of 16,000. So, nasa sa inyo na po yun kung gusto nyong i-apply yung maximum amount, 'di ba? So, ako, what I did, I only applied for a 7,000 po kasi yung tuition 8,000. So, 7,000 lang. Bakit? Dahil para maliit po ang aking bayaran. So, marami po kayong naririnig na mga nagsasabi ng grant, 'di ba? Galing sa government. Yes, nabigyan din po ako ng grant. So, meron akong 2,400 na grant. Meaning, yung 7,000 kong niloan, babawasin doon yung 2,400 na bigay ng government. So, bali, ang utang ko na lang po ay 4,600 na yun na lang ang aking babayaran sa aking niloan. So, ang nagtanong din po sa akin na ano ba yung na-mention ko na walang pakialam ang Northwest sa student loan? Yes, wala po. So, sa Northwest po, kapag halimbawa may student loan kayo at due date na ng inyong tuition fee, wala pa yung inyong student loan, you are responsible to pay from your own pocket ng dapat nyong bayaran sa inyong course. Kasi po, ang Northwest ay walang connection sa student loan ninyo. Unlike other school, na yung student loan ng estudyante is diretso nang pumupunta sa school. So, ang Northwest hindi. Ang niloan nyo, diretso po yan sa inyong account. Kaya sinabi ko doon na sa dati kong video na walang pakialam ang Northwest kung hindi pa na-approve ang loan nyo, kung late dumating yung inyong loan, magbabayad kayo sa due date nyo. So ibig sabihin, kumbaga, most school na na-research ko, na pagtanungan ko is, yung yung student loan is diretso na napunta sa kanila. Kumbaga, hindi na mahahawakan ng student, diretso na sa kanila. So, kaya naman, 'di ba? So, at least kung diretso sa inyo, mas nababudget nyo at mas alam nyo kung saan napunta ang pera, 'di ba? Kasi at the end of the school year, natapos kayo, is babayaran nyo po 'yan. So, kahit po kayo ay bigyan ng student loan na maximum ng government na 20,000, let's say 30,000, at the end, kayo din po ay magbabayad niyan. So, yung iba, opo, grant dahil baka nga naman kulang ang bayarin at pero isipin nyo po na sa huli, kayo din ang magbabayad niyan. So, the more na malaki yung inyong niloan, the more na malaki ang inyong monthly. So, ako po, yung akin, ang monthly ko lang is 50. Tapos, after 6 months, i-email na kayo na, you have, bibigyan kayo ng heads up na, okay, you have to pay na, start payment na. Pero nakalagay doon, kung gagawa kayo ng account, which is National Student Loan, so, doon sa account na yun, nakalagay doon kung kailan na-send sa inyo yung pera, kailan nyo natanggap, at the same time, ano-ano yung babayaran nyo. So, pwede doon na kung gusto nyong i-full payment, yung inyong inutang na loan, halimbawa nagkapera na kayo, o sige, babayaran ko na, para wala ka nang isipin monthly, di ba? Meron naman doon na, okay, ganito lang yung gusto mong ipa-deduct buwan-buwan. So, ang mangyayari, mag-pre-authorize, para sa akin, I suggest, mag-pre-authorize na kayo sa bank nyo, para hindi po ninyo nalilimutan kasi may interest. Pre-authorize na kay bank para automatic
let's say, katapusan, deduct na agad yung inyong babayaran, 'di ba? So, pwede din doon nakalagay, kasi ginawa ko din, nakalagay doon na if you want to full payment yung utang nyo. So, kagaya ko na nakita ko yung nakalagay na full payment, pwede pala. So, nag-full payment na rin ako. So, para wala ka nang isipin, 'di ba? So, yun lang po for tonight. And then, please subscribe my YouTube channel, and please leave a comment kung kayo pa may mga tanungan in regards po sa healthcare aid sa Northwest. Doon po ako nag-aral. So, I'm willing to share my experiences, and I can answer some questions that are alam ko. No, it has nothing to do with Northwest. This is based on my own experience. Thank you and have a good night.